ayun. Teka, Ila, kami naman dito. Grabe. Ano yan? Uy, ako naman. Uy, si Eric! Uy! Hello, kids. Ano ba itong pinagkakabalahan nyo, ha? Bill of Rights, Article 3. Aba, mukhang nagiging interesado na kayo sa aralin natin, ha? Kasi po, Kuya Eric, di pa po namin alam yung iba pa naming karapatan. Di po ba ang pag-aaralan natin ay tungkol po sa pag-alam ng ating karapatan? Kaya nagbabaka sakali po kami na baka makabisado po namin ito. Alam nyo, tama yan. Dapat aware tayo sa ating karapatan. Kasi baka naaapi na tayo o nilalabag ang ating karapatan. Kung alam natin ito, may pagtatanggulan natin ang ating sarili. Kahit po yung mga binubuli sa school? Di ba noon, pinag-aralan natin ang karapatan ninyo mga kabataan na may kalakip na tungkulin? Oo nga po pala. Dahil po sa pag-aaral natin noon, nalaman na po namin ang mga karapatan namin. Kaya ganon din. Pag-aaralan din natin ang mga paraan para malaman natin ang tinatawag na karapatang pantao. Maganda nga po yan. Isashare po namin sa aming mga kaibigan ang matututuhan po namin ngayon. Isang paraan siyempre, yung pagbabasa. Para malaman ninyo yung nakasulat dito sa Philippine Constitution Book. Dito nakasulat ang iba't ibang mga batas na sinulat at ipinatupad ng mga mambabatas para sa lahat ng ating mga kababayan. O di ba, para malaman naman natin yung batas o yung mga kautusan ng Diyos ay nagbabasa tayo ng Biblia? Opo, Kuya Eric, isang paraan po kasi yun para matutuhan po natin ang kanyang mga katwiran. O kaya ugaliin natin ang pagbabasa ng Biblia dahil dito nakasulat ang ikatututo natin sa katwiran. Basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Ikalawang Timoteo sa 3 at 16. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. Tama po ang sabi ng Biblia. Sa pagbabasa po nito, mas matututo po tayo at magiging mabuting bata. At yan ang ating verse of the day. Ano pa po ba ang mga paraan para malaman natin ang mga karapatang ito? Yan ay malalaman natin maya-maya lang sa pagbabalik ng KNC Show! Oh, sino pa ba hindi nagbabasa nito? Ako! Uy! Si Benji! Hi, kids! Sa nakaraan nating pag-aaral, nalaman natin kung ano ang National Human Rights Consciousness Week. Nalaman din natin kung para saan ito at maging ang tema ngayong taon. Tumutukoy ang activity na ito sa pagbibigay alam sa mga mamamayan ng kanilang mga karapatan. Pero bukod dito, may iba pa kayang mga paraan para malaman nating mga tao ang iba pa nating mga karapatan? Yan ang ating pag-aaralan ngayon. Kaya tara mga bata, samahan niyo ako. Magandang hapon po, Attorney Mark. din. May mga paraan po ba para maiparating ang mga karapatang pangtao sa kanila? Oo naman, maraming mga pamamaraan tulad ng edukasyon. Mahalaga na sa elementary at saka sa high school hanggang kolehiyo ay ma-integrate o mapag-aralan din ang karapatang pantao. Ito ay nagmumula sa pagtuturo ng tamang asal, tamang paningin sa kapwa-tao, tamang pagtrato sa kapwa-tao, at nagproprogreso patungo sa pag-aalam kung ano yung ating mga karapatan sa lalim ng batas, at mas mahalaga doon yung ating karapatang maisakatuparan ng lahat ng ating mga potentials. Liban sa edukasyon, mahalaga din na sa media, tulad ng programa mo, maiparating natin ang karapatang pantao. So sa mga manonood na mga bata, sa kanilang mga ate at kuya, mga magulang, malaki ang potensyal ng mga ganitong programa para maipahayag at umabot sa lahat ng sulok ng ating lipunan ang kaalaman tungkol sa karapatang pantao. Kami pong mga bata,
paano po namin malalaman ang aming mga karapatan? Sa pamamagitan ng masusing pagtingin sa lipunan na ginagalawan ninyo, ang mga bata ay maaaring magtanong sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga nakakatanda, bakit po ba mahalaga na ipaglaban ang karapatan? Bakit po ba mahalaga na malaman natin ang ating mga karapatan? Bakit po ba mahalaga na mapangalagaan natin ang ating mga karapatan? So, lahat ng ito ay nagmumula sa pagiging curious, pagiging mapagtanong, mapag-obserba, mapag-analisa, at sa pag-uugnay nga ng ating mga nakikita sa ating mga karapatan. Maraming salamat po, Atty. Mark. Walang anuman, Benzi. Ang dami palang mga paraan para may parating at malaman ng mga mamamayan ang kanilang mga karapatan. Kahit sa mga schools natin, may mga paraan din gaya na lamang sa mga lessons natin sa school. Itinuturo din sa atin ang iba't ibang mga karapatang ito. Ang paglabag o hindi pagbibigay ng mga karapatang ito ay maaaring maging sanhi ng hindi pagkakaunawaan. Kaya dapat lang na maging aware tayo sa ating mga karapatan. O mabuti pa mga bata, alamin naman natin ang iba't ibang mga karapatang pantao nang sa ganun ay hindi tayo maabuso. At makatulong din naman tayo na maibigay ito sa ating mga kapwa-tao. Yan naman ang alamin natin bukas kung loloobin ng Diyos. Hanggang sa muli, dito lang sa Bensi Bibo! Magandang hapon mga bata. Alam niyo ba kung ano-ano ang ating karapatan? Paano nga ba natin ito malalaman? Alam niyo bang may mga grupo sa ating bansa na nagsasagawa ng iba't ibang aktibidad upang maipalam sa atin na ang bawat tao ay may karapatan? At alam niyo rin ba na bawat bansa ay binibigyan din ng halaga ang karapatan ng bawat tao? Kaya't mabuting alam natin ito. Ngayong hapon, iguguhit natin ng isang simbolo sa pagpapanatili at pagbibigay galang sa karapatan ng mga tao. Ang kailangan nating materials ay cardboard paper, lapis, marker, ballpen, at crayons. Ready na ba kayo? Tara, simulan natin. Ang kamay ay sumisimbolo sa paggawa. Marami tayong maaaring magawa sa pamamagitan ng ating mga kamay. Maaari tayong gumawa ng mabuti sa ating kapwa at tumulong sa mga nangangailangan. Kaya naman, isa sa sumisimbolo sa pagpapanatili ng karapatan ng tao ay ang kamay. Sa pamamagitan kasi nito, makakatulong tayo sa nangangailangan at may gagawa natin ng ating kamay upang makapagbigay sa kapwa natin na siyang nangangailangan. At yan ay ilan sa mga karapatang pantao. Ngayon mga bata, alam na natin na dapat igalang ang karapatan ng bawat isa. Hindi lang sa salita, kundi maging sa paggawa, upang di natin malabag ang karapatan ng bawat isa. Sa Biyernes, kung loloobin ng Diyos, ay samahan niyo ulit ako upang sanayin ang ating kakayahan sa pagguhit dahil tayo mga batang artistic. Hello mga bata! Narito tayo ngayon sa Kids Love! Ang ating hearing o pandinig ay isa sa ating 5 senses. Kasama dyan ang ating sense of sight, taste, smell at touch. Lahat ng ito ay may mahalagang bahagi para maunawaan natin ang mga nakapaligid sa atin.
Ang ating tenga ang responsable para kumuha ng mga tunog at magdala ng sound signal sa ating utak at ang utak naman natin ang kumikilala sa tunog na ating narinig. Pero paano ba tayo nakakarinig? Tayo ay nakakarinig kapag binago ng ating tenga ang sound waves sa electrical signals papunta sa ating utak. Kaya hindi talaga tayo nakakarinig sa pamamagitan ng ating tenga kundi ng ating utak. Merong 3 pangunahing bahagi ang ating tenga. Yan ay ang outer, middle at inner ear. Pumapasok ang tunog o sound wave sa ating outer ear na tinatawag ding pina. Ito ang parte ng ating tenga na nakikita natin. Mula dito, pumapasok ang sound wave sa ating external auditory canal, papunta sa ating middle ear kung saan ang ating eardrum ay nagbabibrate dahil sa tunog. Ang isa pang tawag sa ating eardrum ay tympanic membrane. Ang ating middle ear ay may 3 maliliit na buto na tinatawag na ossicles. Ang mga butong ito ay tinatawag na malleus, incus, stapes o kilala sa tawag na hammer, anvil at stirrup. Ang eardrum at ossicles ang nagpapalaki sa vibrations at nagdadala sa ating inner ear. Ang ating inner ear ay may semicircular canals pero wala itong kinalaman sa ating pandinig. Mahalaga ito para matulungan tayo sa ating pagbabalanse. Ang lakas ng mga tunog ay may sukat na tinatawag na decibels. Mas malakas na tunog, mas maraming decibels. Alam nyo ba na kapag na-expose tayo ng matagal sa ingay na higit sa 90 decibels ay maaaring magdulot sa atin ng unti-unting pagkabingi? May kinalaman ito sa hair cells ng ating tenga. Ang malakas na tunog at infections ay maaaring dahilan ng pagkamatay ng ating hair cells at kapag ito ay namatay, hindi na ito maaaring tumubo. Meron lang tayong 3,500 nito, kaya siguraduhin nating protektado ang ating tenga sa malalakas na tunog. Tungkol naman sa ating ilong ang pag-aaralan natin sa susunod kung loloobin ng Diyos. Samahan niyo ulit ako dito sa Kids Lab, ang laboratorio ng mga batang Kristiyano! Ang dami ko pong natutunan, Kuya Eric. Siguradong hindi maaapi ang sinuman kung alam niya ang kanyang karapatan. Sana lang po ay marami ring taong nakaalam ng mga natutunan po namin. Yun naman ay pinagsisikapan ng ating gobyerno, kaya may ganitong okasyon. Kuya Eric, Bible story na po! Sige, simulan na natin. Kahapon ay natunghayan natin ang tungkol sa pakikipag-usap ng Panginoon kay Moises tungkol sa huling salot na darating sa Ehipto. At ito po ay tungkol sa pagkamatay ng lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto. Mula po sa panganay ni Paraon hanggang sa panganay ng aliping babae sa Ehipto at lahat ng panganay sa mga hayop. Oo, pero alam nyo, hindi pinabayaan ng Panginoon na madamay ang mga anak ni Israel sa huling salot na dumating sa lupain ng Ehipto. Eto, basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Eksodo sa 12:21 hanggang 30. Nang magkagayoy, ipinatawag ni Moises ang lahat ng matanda sa Israel at sinabi sa kanila, "Kayo'y lumabas at kumuha kayo ng mga kordero ayon sa inyong sangbahayan at magpatay kayo ng kordero ng Paskwa. At kayo'y kukuha ng isang bigkis na hisopo at inyong babasain sa dugo na nasa palanggana at inyong papahiran ng dugo na nasa palanggana ang itaas na pinto at ang 2 haligi ng pinto. At sino man sa inyo ay huwag lalabas sa pinto ng kanyang bahay hanggang sa kinaumagahan, sapagkat ang Panginoon ay dadaan upang sugatan ang mga Ehipsyo. At pagkakita niya ng dugo sa itaas ng pinto at sa 2 haligi ng pinto, ay lalampasan ng Panginoon ang pintong yaon.
At hindi niya papayagan ang manunugat ay pumasok sa inyong mga bahay na sugatan kayo. At inyong ipangingilin ang bagay na ito na pinakatuntunin sa iyo at sa iyong mga anak magpakailanman. At mangyayaring pagdating ninyo sa lupain na ibibigay sa inyo ng Panginoon, gaya ng kanyang ipinangako, ay inyong tutuparin ang paglilingkod na ito. At mangyayaring pagsasabi sa inyo ng inyong mga anak, anong ibig sabihin ninyong sabihin sa paglilingkod na ito? Na inyong sasabihin, siyang paghahain sa Pasko ng Panginoon, na kanyang nilampasan ang mga bahay ng mga anak ni Israel sa Ehipto, ng kanyang sugatan ang mga Ehipsyo, at iniligtas ang aming mga sangbahayan. At ang bayan ay nagyukod ng ulo at sumamba. At ang mga anak ni Israel ay yumaon at ginawang gayon, kung paanong iniutos ng Panginoon kay Moises at kay Aaron, ay gayong ginawa nila. At nangyari sa hating gabi na nilipol ng Panginoon ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto, mula sa panganay ni Faraon na nakaluklok sa kanyang luklukan, hanggang sa panganay ng bilanggo na nasa bilangguan, at lahat ng panganay sa mga hayop. At si Faraon ay bumangon sa kinagabihan, siya at lahat ng kanyang mga lingkod, at lahat ng mga Ehipsyo, at nagkaroon ng isang malakas na hiyawan sa Ehipto, sapagkat walang bahay na di mayroong isang patay. Tinuruan po pala ng Panginoon si Moises para hindi madamay ang mga anak ni Israel sa huling salot na sumapit sa lupain ng Ehipto. Pinalagyan po ni Moises ng dugo ng hayop ang itaas ng pinto at ang dalawang haligi ng pinto ng mga anak ni Israel. At sinalot po ng Panginoon ng lupain ng Ehipto at namatay po ang lahat ng panganay dito. Pero ano po ba ang ginawa ni Paraon pagkatapos na namatay ang kanyang panganay? Yan naman ang matutunghayan natin bukas, God willing, kaya huwag kayong liliban sa panonood ng Bible story. Mahalaga na alam natin ang mga karapatang pantao para hindi natin tumalabag at hindi rin tayo maaapi ng sinuman. Sa pamamagitan ng pag-aaral at pakikibahagi sa mga gawain ng pamahalaan, ay marami tayong matututuhan. Pero kung alam natin ang utos ng Diyos, siguradong hindi tayo makakalabag sa karapatang pantao. Kapayapaan ang sa ating mga buhay kung hindi natin kalilimutan ang kanyang kautusan. Basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Kawikaan sa 3:1 hanggang 2. Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan, kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos, sapagkat karamihan ng mga araw at mga taon ng buhay at kapayapaan ay madadagdag sa iyo. Alam na natin kung paano natin malalaman ang ating karapatan. Pero alam nyo na ba kung ano-anong basic human rights? Yan naman ang pag-aaralan natin bukas kung laloobin ng Diyos. Tagulan ay dumarating, ito'y paghandaan natin. Katawan ay palakasin sa mga wastong pagkain. Kalungkutan natin ay papawiin pagkatapos ng ulan. Araw ay sisikatin sa pagbuhos ng ulan. Atin ngang nalalaman sa Diyos nagmumula ang
isa't linaw. Sa hirap at sa saya, pag-ulan may di bali na. Sa problema ay huwag na padadala. Sa pagtila ng ulan, panibagong pag-asa. Sa pagbuhos ng ulan, atin nang nalalaman. Sa Diyos nagmumula ang kabutihan. Panaliwat ang umatan, nadidiligan. Sa lupa'y nararamdaman kanya. Pagmamahal magpakailanman. Atin nang isipin, unang dumarating ay pagmamahal ng Diyos sa atin. Sa pagbuhos ng ulan, atin nang nalalaman. Sa Diyos nagmumula ang kabutihan. Panalim at kagubatan, nadidiligan. Sa lupa'y nararamdaman kanya. Sa pagbuhos ng ulan, ating nang nalalaman. Sa Diyos nagmumula ang kabutihan. Panalim at kagubatan, nadidiligan. Sa lupa'y nararamdaman kanya. Pagmamahal magpakailanman. Sa ulan, ating nang nalalaman. Sa Diyos nagmumula ang kabutihan. Pananim at kagubatan, nadidiligan. Sa lupa'y nararamdaman kanya. Pagmamahal magpakailanman. Hanggang dito mga bata, bukas God willing ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! KNC Show, Noticias while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show, Noticias while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Upang maipaalam sa atin na isa pa. Alam nyo bang ano Di po ba yung pag-aaralan natin ay tungkol po sa... Bill of Rights? Nakalimutan ko tuloy. Gusto ko na nga ito eh.